Matapos ang sumiklab ang kaguluhan sa Indonesia ay tila isang matinding krisis ang kinakaharap ngayon ng bansang Nepal kung saan mismong Prime Minister nila ang napilitan mag-resign dahil sa matinding galit ng kabataan. Ang mga kalsada, puno ng protesta, ang social media, pinagbabawal, at ang gobyerno halos bumagsak na. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito at bakit Gen Z ang nangunguna sa laban? Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, nag-resign si Nepalese Prime Minister KP Oli noong Martes matapos ang ilang araw ng mga protesta na pinangunahan ng kabataan na nauwi sa isa sa mga pinakamatinding crackdown nitong mga nakaraang taon. Ang Gen Z movement na kumikilos laban sa corruption at sa malawakang social media ban ay yumanig sa political establishment ng bansa. Ayon sa ulat, hindi bababa sa 19 na katao ang napatay na nagpasiklab ng panibagong galit sa buong bansa at nagdala sa gobyerno sa bingit ng pagbagsak. Ayon sa mga ulat na galing sa mga opisyal, tumawag si Oli kay Army Chief General Ashok Raj Sigdel bago siya nagbitiw at hinimok niya ito na hawakan ang lumalalang krisis. Ayon sa report, sinabi raw ni General Sigdel sa Prime Minister na maaari lang ma-stabilize ng military ang sitwasyon kung bibitawan ni Oli ang kapangyarihan. Sinabi rin sa mga ulat na humingi si Oli ng tulong ng Army para masigurong makakaalis siya ng ligtas mula sa kanyang Baluata residence na may planong lumipad papuntang Dubai gamit ang dahilan ng medical treatment. Isang private Himalaya Airlines jet ang inihanda at naka-standby. Pumutok ang kaguluhan noong 5 ng Setyembre nang ipinatupad ng Nepal Telecommunications Authority ang malawakang ban sa 26 na social networking platforms kasama ang Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp at X. Ang ginawang pagban sa mga ito ang nagpasiklab ng galit ng mga kabataang Nepali at naglunsad ng malalaking demonstrasyon sa buong bansa. Kahit ibinalik ng gobyerno ang access sa mga platforms noong gabi ng Lunes matapos masawi ang 19 na katao dahil sa crackdown, mas lalo pang lumaki at tumindi ang mga protesta. Pagsapit ng Martes, lumabas na sa lansangan ang mga nagpoprotesta sa buong Nepal. Sa Kathmandu, naghahagis ng bato ang mga tao at sinunog ang mga bahay ng ilang senior political leaders kasama si CPN MC Chair Pushpa Kamal Dahal, Communication Minister Prithvi Subagurang at dating Home Minister Ramsh Leek. Inilikas ng mga military helicopters ang mga ministro at pamilya nila mula Bikapati matapos ang sunod-sunod na pagsunog at paninira. Lumaganap palalo ang kaguluhan sa labas ng kapital sa Hatawa at Manahari Bazaar ng Makwanpur District. Binarahan ng mga nagpoprotesta ang East-West Highway sa pamamagitan ng pagsusunog ng gulong, dahilan para maparalyze ang trapiko. Sa Salahi, sinunog ng mga nagpoprotesta ang opisina ng Nepali Congress at CPN-UML na inaakusahan nilang nagbigay daan sa police brutality. Sa Koshi Province, nagtipon ang mga tao sa Devkota Chowk malapit sa Provincial Assembly na nanawagan ng pananagutan at nakipagsagupaan sa mga security forces. Sa Far West, sinalakay ng mga nagpoprotesta ang opisina ng Chief Minister at sinira ang mga government vehicles ni Chief Minister Kamal Bahadur Shah. Habang lumalala ang karahasan, nagpatupad ng malawakang curfew ang mga otoridad sa Kathmandu at Lalpur. May mga restrictions din sa mga central districts kasama ang Paisapati, Sanpa at Siasal. Isinailalim sa curfew ang Karapalanchok simula tanghali kasabay ng pagsasara ng mga highway dahil sa tumitinding sagupaan. Nanatiling naka-high alert ang mga security forces sa buong bansa habang ang Gen Z revolt ay nagiging pinakamalalang political crisis sa Nepal nitong mga nakaraang taon. Habang lumalala ang political turmoil sa Nepal, ilang cabinet ministers ang nag-resign o nag-anunsyo ng balak magbitiw dahilan ang kawalang pansin ng gobyerno sa hinaing ng mga nagpoprotesta. May 25 ministers kasama ang Prime Minister sa Nepal Cabinet. Nag-resign din sa kanyang pwesto ang Minister for Agriculture and Livestock Development na si Ramnath Adhikari. Umalis naman si Adhikari noong Martes dahilan ng authoritarian na tugon ng gobyerno sa Gen Z protests. Ayon sa Kathmandu Post, sa kanyang resignation letter, sinabi ng Nepali Congress lawmaker na si Adhikari na imbes kilalanin ang natural na karapatan ng mamamayan na magtanong sa demokrasya at magsagawa ng mapayapang protesta, ang naging sagot ng Estado ay malawakang panunupil, pamamaslang at paggamit ng puwersa na nagtutulak sa bansa patungo sa authoritarianism imbes na demokrasya. Dagdag pa niya, hindi siya maaaring manatili sa kapangyarihan kung walang sagot kung bakit gumamit ng karahasan ng gobyerno laban sa isang henerasyong dapat sanay katuwang nila sa pagbuo ng bansa.
Nag-resign din si Home Minister Romesh Leek noong gabi ng Lunes at isinumiti ang kanyang pagbibitiw kay Prime Minister KP Sharma Oli matapos ang Gen Z protests. Nagbitiw rin si Minister for Water Supply Pradip Yadav II sa kanyang posisyon. Si Yadav, isang lawmaker mula sa Janator Samajwadi Party o JSP Nepal, ay nagpasa ng kanyang resignation kay Prime Minister KP Sharma Oli noong Martes, dahilan ang marahas na tugon ng gobyerno sa mga protesta. Sa kanyang resignation statement, sinabi ni Yadav na hindi na siya maaaring manatili sa posisyon matapos ang malagim na pagkawala ng mga buhay at paggamit ng puwersa ng gobyerno laban sa kabataan ng bansa. Dagdag pa niya, suportado ko ang kilusan ng mga kabataang Gen Z at tinututulan ko ang panunupil na ginagawa ng gobyerno at administrasyon. Kaya't ako ay nagre-resign bilang Minister for Water Supply. Mga mahal kong kabataang kapatid, kayo ang una kong kasama at pinagmumulan ng aking lakas. Nananawagan ako sa lahat na manatiling kalmado at gabayan at suportahan ang kabataan sa tamang direksyon. Naglabas naman ng joint statement ang Embahada ng Australia, Finland, France, Japan, Republic of Korea, United Kingdom, Norway, Germany at United States sa Nepal na nagpahayag ng pagdadalamhati sa karahasang kumalat sa Kathmandu at iba pang bahagi ng bansa sa gitna ng nagpapatuloy na Gen Z-led anti-corruption protests. Sabi sa pahayag, lubos kaming nalulungkot sa karahasang nakita sa Kathmandu at iba pang bahagi ng Nepal ngayon kasama ang malagim na pagkawala ng mga buhay at pagkasugat sa mga demonstrasyon. Ipinapaabot namin ang taos-pusong pakikiramay sa mga pamilya ng mga biktima sa lahat ng apektado at hangad namin ang mabilis at kumpletong paggaling ng mga nasugatan. Nanawagan kami sa lahat ng panig na magpakita ng maksimum na pagpipigil, iwasan ang mas matinding kaguluhan at siguraduhing protektado ang mga pangunahing karapatang ito. Idinagdag pa ng mga diplomatic missions na muli nilang pinagtitibay ang kanilang matibay na suporta para sa universal rights ng mapayapang pagtitipon at freedom of expression at nananawagan sa lahat ng panig na iwasan ang mas matinding kaguluhan. Hindi bababa sa 19 na katao na ang namatay sa nationwide protests na lalo pang tumindi sa Kathmandu noong Lunes. Libo-libo ang nasugatan sa mga sagupaan ng mga demonstrador at mga security personnel, dahilan para maging isa ito sa mga pinakamatinding crackdown sa mga nakaraang taon. Habang patuloy na umiinit ang sitwasyon sa Nepal, malinaw na ang tinig ng kabataan ay hindi na kayang balewalain. Ang tanong, makakabangon ba ang gobyerno mula sa krisis na ito o tuluyan na bang babagsak ang kanilang pamahalaan?